Ako po ay napapasalamat sa opportunity na ibinigay sa amin ng CBF na kami ay muling makapagturo, makapagsalita dito sa Indian Church. At it's our great pleasure na maibahagi po namin sa inyo kung ano yung gusto iparating ng Panginoon para sa bawat isa. Alam ko po naman na kayo po ay well-versed na patungkol sa topic po na love. At specifically patungkol sa marriage. Pero naniniwala po ako na walang aksidente o walang nagkataon lang sa mga mananampalataya. At meron po siyang isa sa katuparan sa buhay ng bawat isa sa atin sa hapon po na ito. So yun po, ako po ay muna sa lahat ay akin pong inaanyayahan na magkaroon po tayo ng isang maiksing pananalangin bago ko po ibigay sa inyo yung mensahe na ito. Marigit kami po ay napapasalamat sa inyo sa wonderful opportunity na kami ay makapag-fellowship sa iyong mga anak dito sa CBF Church. Nawa po Panginoon ang special event na ito para sa mga mag-asawa ay kaming mamunga at ang mensaheng aming i-prepare ay may accomplish po nito yung purpose na nito para sa buhay ng inyong po mga anak. Hindi po ito bumalik sa inyo na wala po na isang katuparan. Ang aking dalangin, Panginoon, buksan mo po yung puso ng bawat isa. Speak to them personally, Lord. At naway magkaroon po ito ng kapakinabangan sa buhay nila. As for your maidservant, Lord, aking pong ipinapagkatiwala sa iyo, pinapasailalim sa iyo ang aking sarili. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and my redeemer. All glory is yours in Jesus' name. Amen. Glory to God. Pinanervis ko ako. Kami po ni Pastor Lito ay nagdiwag ng aming 41st anniversary ng last month. Sa loob po ng 41 years namin na pagsasama, every time na darating yung anniversary namin, tinatanong namin na isa't isa, nagsisisi ka na ba? Sabi niya, matagal na. Wala na akong choice ko. Kasi hindi na kita maibabalik, ayaw ka nang tanggapin ang mami mo. Lagi pong gano'n, nagkakabiruan kami dalawa. Gano'n naman po talaga yung realidad, hindi po ba? Na ang pag-aasawa is a lifetime na commitment. It is a covenant between a husband and a wife na sila ay magmamahalan sa isa't isa for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death separate both of them. So, you may wonder how we manage to keep our marriage. Paano kaya sila tumagal ng 41 years? Hindi ba sila nagsawa sa isa't isa? You may wonder paano po kami ay nanatiling matatag. Wala po ako maibigay sa inyo talaga na sekreto. Kung hindi sa katotohanan na sa biyaya ng Panginoon at sa Kanyang kagandahang loob, kami po ay nananatiling matatag bilang mag-asawa. At patuloy na pinapatatag ng ating Panginoon. Hindi po ideal ang ating pagsasama, ang ating marriage is an ideal one kasi pareho po kaming imperfect na individual. At sa halos lahat ng bagay, kami po ay magkaiba. Kami po ay maraming differences, mga weaknesses sa isa't isa. At sa lahat, sa mga mag-asawa dito, alam kong kayo din ay mag-a-agree na kahit kayo ay nasabi niyo, hindi rin naman talaga din kami magkapareho. Sino dito yung mag-asawa na magkapareho ng ugali at mga gusto? Wala. Dapat sabihin niyo, wala. Kasi po, sa totoo lang, hindi po yan nakakapagtaka. Studies shows na there are biological and differences between a male and a female. Sa kanilang genes na lang. Ang chromosome ng lalaki, XY. Ang babae, XX. Sa mga hormones na nakaka-apekto sa kanila, pag
nagkakaibay boses, nagkakaroon ng mga muscle kasi ang hormones na nakaka-apekto sa kanila ay testosterone. Sa mga babae naman, maganda yung katawan, di ba? Nagkakaroon ng menstruation, at pag may asawa, nagkakaroon ng gatas, yun ay dahil sa estrogen at progesterone na hormone nila. Kaya nga po, hindi po pwede maging lalaki ang babae. Hindi pwede maging babae at lalaki. Kahit anong gawin ng technology, ng science, para pilitin maging babae at lalaki, hindi po yun mangyayari. Ganun po katalino ang ating Lord. At pagkakot sa brain structure, ay ang brain ng mga lalaki is larger. And they are more analytical, logical, and rational. Mapag-isip. Talagang kaya yung mga lalaki sila'y mas matatalino yata. Dahil nga more on logical and rational ang kanilang isip. While, ang mga babae naman, ang brain nila are more integrated for emotional and verbal tasks. Kaya wag na mo kayo magtaka bakit mas madaldal ang mga babae. Kasi ganun po nature ng kanilang pagkalikha sa kanila. Men are naturally silent. Kaya nagtataka si Mrs. Bakit kaya tahimik na naman ito? Kaya ang problema nito? May nagawa kaya akong hindi niya nakastuhan at siya tahimik? Pero, sa totoo lang, kaya pala tahimik si Mister, iniisip niya, ano gagawin ko para itong puso negro namin na ito na sumising na ulit? Maayos. Diba? Kadalasan ganun eh. Tayong mga babae, hindi namin naiintindihan bakit sila tahimik. Pero by nature, ganun talaga sila. Science sila. Matahimik. Hindi talaga sila madaldal. Pero mga lalaki madaldal. Pero mas makakalamang na ang mga lalaki ay tahimik lang. Marami pa pong ibang factors bakit magkaiba talaga ang babae at ang lalaki. And it really amazes me bakit ginawa ng Lord na magkaiba ang babae at lalaki. Diba? Nakakaano, bakit nga kaya ginawa pala kung magkaiba sila? And I think one of the reasons is to complement. Alam niyo po yung ibig sabihin ng salitang complement? Complement means something that fills up, completes, or makes better or perfect. Sabihin, kapupunan, kapunuan. Kung ano yung kulang sa isa, ikaw yung nagpupuno. So, yun po yung isang dahilan. Kaya, kung ano yung kulang kay lalaki, kay babae. Kung ano yung kulang kay babae, kay lalaki. Para maging maganda yung kanilang partnership. Minsan po nakatanong ko si Pastor. Sabi ko sa kanya, am I making sense? So, sabi ko, meron ba akong nagiging sense sa pamilya natin, sa church? Parang makiramdam ko, wala akong masyadong nag-contribute na something na makabuluhan. Sabi niya, nag-iimong ka na naman. Sabi niya, hindi, talaga nag-iisip talaga po bakit gano'n. Parang makiramdam ko, wala akong nagagawa makabuluhan na nakakatulong sa kanya para masuportahan yung ministry niya. And then sabi niya sa akin, itong ganitong ginawa mo, yung ganitong ginagawa mo, pinakita niya na pinakita sa akin, punto yung mga ginagawa ko na hindi ko naman siya napapansin. Para sa kanya pala, yun ay malaking tulong dahil personally, hindi niya kayang gawin yun. At ako yung nagko-compliment doon sa kakulangan niya na hindi niya kayang gawin. Kaya nga sabi nga ng mga members namin, bagay na bagay yung team up nyo. Pastora, sabi niya gano'n, bagay na bagay mo Tita G at inyong pagsasama. Kasi si Pastor ang taga-Palo, ikaw ang taga-Imas. Bisa gano'n po yung sitwasyon. Kaya nga po, siya po ay, leadership niya is more on discipline. At ako naman, ang leadership ko is more on, ano ba tawag niya, madiplomasya. Pero, sa pamamagitan po ng aming difference ay naging makabuluhan o effective ang aming leadership sa amin. Some couples may have the same issues. So, siguro yung iba sa inyo, gano'n, dumadating sa inyo, minsan yung kagaya ng naramdaman ko, na parang,
I don't make sense. Parang pakiramdam ko wala akong nagagawa. Oo. Sa totoo lang po, if you look deeper, kung titignan nyo ng mas malalim, yung katagumpayan, o sa tingin nyo, parang mas magaling yata yung asawa ko sa akin. If you look deeper, you will realize that your spouse's success will never happen if not for your partner. Ibig sabihin, dahil ikaw ngayon ang compliment sa kanya, kaya siya naging matagumpay. So God gets you in your marriage because for Him, you are a perfect match. Sa Panginoon, dinili niya kayong dalawa na maging mag-asawa para kasi sa kanya, kayo yung perfect. Kayo talaga yung match sa isa't isa. Both of you, together with your differences, will contribute in building a strong marriage relationship. Para maging matagumpay ang pagsasama, para makapagbuo ng isang matatag na tahanan, pareho kayo kasama yung weakness nyo and strength nyo. Yan yung kailangan ng Lord para maging matagumpay at matatag ang inyong pagsasama. So, ano pa nga po ba? Paano nga ba talaga binibuild ang isang strong marriage? So, ayon po sa ating teksto na sa Lucas chapter 6, 47 to 49, anyone who comes to me and listens to my word and obeys them, I will show you what he is like. He is like a man who, in building his house, dug deep and laid the foundation on rock. The river flooded over and hit that house but could not shake it, because it was well built. But everyone who hears my word and does not obey them is like a man who built his house without laying a foundation. When the flood hit that house, it fell at once, and what a terrible crash that was. Ito pong passage po na ito. Kadalasan na pong ibig-bring sa atin para po sa pag-build ng ating buhay sa ating Panginoon Jesus, na kung ito ay ating itatatag sa ating Panginoon Jesus, hindi tayo basta-basta babaksa sa ating pananampalataya. At yung pong ginamit dito na Greek word ng oikia, it was translated house. It can refer to a physical dwelling, or a family, or a household, or an individual. Para po sa purpose natin this afternoon, kasi ang topic na natin ay patungkol sa pagsasama, I want to refer it in marriage. A marriage built on the rock is a strong foundation. Ang isang pagsasama, pag-aasawa na itinatag sa bato, sa matibay na pundasyon ay matibay, ay malakas na pag-aasawa. Kaya nga po, sabi doon sa ating teksto, both the houses encountered storms. But the house that was built on the rock was not shaken, while the one built on a weak foundation fell down. Ito pong ating, kung tayo po ay mag-asawa, ang ating pong pagsasama ay haharap sa mga iba't ibang problema o storms na yan. Krisis sa financial, problema sa kalusugan, challenges sa inyong relationship, pero kung mapapansin po ninyo sa mga napakaraming problema na yan, ang nasa likod niyan ay ang kaaway. Kasi wala naman siya talagang gustong gawin kundi sirain ang pagsasama ng isang mag-asawa. Kaya nga, kinakailangan po kung tayo ay gusto natin talaga na magkaroon tayo ng matibay na pagsasama. Itatatag po natin iyan sa matibay na pundasyon. Iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Sabi po sa 1 Corinthians 10:10:4, they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So, ang ating Panginoong Jesus ay matibay na bato at dapat sa Kanya natin itatatag ang ating pagsasama. Kung gusto natin na maging matatag ang ating pag-aasawa sa Kanya natin, sa ating Panginoong Jesus natin ito itatatag. At tayo'y dapat magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. We must have a personal and intimate relationship with Jesus. Na mahalaga po nun sa isang mag-asawa. Meron kayong relasyon sa Panginoong Jesus. Siya
Savior. Kasi po, kapag pareho mananampalataya ang mag-asawa at inilagay nila sa kanilang pagsasama ang Panginoong Jesus na nakasentro, when they put Jesus at the center of their relationship at hayaan nila na ang ating Panginoon Jesus ang mag-take control sa inyong pagsasama, no matter how the heavy the storm of life and the shakings around and within, you will not collapse and be shattered. Kahit gano'ng karaming bagyo, may magkasakit, dumating ang kahirapan, dumating yung mga iba't ibang mga pagsubok, may mga nanunukso sa iyong asawa, pero mananatili kayong matatag. Kung kayong dalawa ay mayroong Panginoon, nakatatag sa ating Panginoon ang inyong pagsasama. Ganun po ba? Lahat po naman na tayo, syempre, ang ating asawa ay mananampalataya. Alam niyo po, being related to the Lord Jesus brings a divine dimension to marriage. Magiging matatag, magiging dalisay, magiging mas tatagal, lalo na kung kayo ay magkasamang mag-asawa na nagpe-pray, na sumasamba, at kayo ay malamig pareho sa Panginoon. Pag umuwi po ako sa bahay, doon sa bahay ng nanay, kila Betcha, katabi po nila ako mag-asawa matulog. At natutuwa po ako pag-obserbahan ko yung mag-asawa na yun. Bago talaga sila matulog, nagkakaroon sila ng devotion na dalawa. Sa kasama nila ako sa kanilang evening devotion. So, nakakatuwa na makita sa isang mag-asawa na meron talaga silang ganong klaseng relationship sa Panginoon na kasama ang Diyos sa kanilang pagsasama. Kasi nung dati, nung hindi pa Christian si Boboy, alam ko yung dami ng prayer na inubos ni Beth bago. Dahil hindi, struggle ko talaga kapag ka-unbeliever ang iyong napangasawa. When one spouse is not a believer, the marriage will be challenged by their faith. Doon po kayo matusubukan sa inyong pananampalataya, makakaroon ng argumento patungkol sa inyong pinaniniwalaan, sa inyong mga spiritual values. Makakapag-create po yan yung differences ninyo sa inyong pananampalataya ng misunderstandings at ng conflict. Diba? Pag unbeliever ang asawa mo, sasabihin, itatago mo pa, hindi mo ipapaalam sa kanya na nagtatimes ka. Ay dahil kasi, sabihin, ano ba yan? Pinapayaman nyo lang yung pastor nyo na naman yung pinapayaman nyo sa kapatibay nyo ng mga times na yan. Kasi hindi niya naiintindihan, unbeliever siya. Diba? At tapos sabihin, ano ba yan? Isang kalahating araw na kayo, maghapon na kayo sa simbahan nyo niya, baka lumagpas pa kayo sa langit niyan. Pag hindi believer yung kasama. At kapag meron kayong mga Bible study, prayer meeting, o kontra to kontra. Kapag hindi kayo magkapareho, hindi niya naiintindihan kung ano yung inyong ginagawa sa simbahan. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. Kung ikaw ay dalaga pa ngayon, marami pa dyan ng mga kabataan na nagbabalang mag-asawa. Ito po ay paalala sa inyo, do not be unequally yoked with unbeliever. Ngayon pa lang, tiyakin mo na kung ikaw ay mag-aasawa, ang kapakasalan mo ay parehas mo rin Kristiyano. O hindi, wag na lang. Dahil kasi, unang-una sa lahat, isinusuway nyo na kaagad yung utos ng Lord. Diba? Yung utos niya, do not be unequally yoked with unbeliever. At ang ikalawa, raranasin nyo yung sinabi kong problema. Magkakaroon kayo ng mga misunderstanding pagdating sa paniniwala. Pero kung ikaw na nga rin nakapag-asawa na ng unbeliever, halimbawa, kasal na kayong dalawa at unbeliever ang asawa mo, i-take mo na lang na siya ay iyong i-win sa ating Panginoon. Sabi po sa Peter, sa 1 Peter, na tayong mga wives, likewise wives, be subject to your own husband, so that even if some of them do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives when they see your respectful and pure conduct. Ano po ibig sabihin nito? Natawa, hindi believer yung asawa mo. Ikaw, sa pamamagitan ng iyong
malinis na pamumuhay, mapagpasakop sa iyong asawa, madadala mo yung asawa sa Panginoon. Kasi kailangan nga, magkaisa kayo sa inyong pananampalataya. Kailangan ang goal mo na kaagad. Kung ikaw ay Kristiyano na, at yung asawa mo hindi pa, inawit mo siya sa Lord. Diba? Hindi ko po naman, gusto ko po yung punto dito, as much as possible, we must choose to marry a believer na katulad mo, because yun nga po yung mahalaga na kapag hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating mga doctrines. Hindi ko rin naman po sinasabi na kapag parehas kayo mag-asawa ng Kristiyano, hindi na kayo magkakaroon ng problema. Hindi ko naman po sinasabi na gano'n. Dahil sigurado namang dadaan tayo ng problema. Pero, ang pagkakaiba, when both spouses have a relationship with Jesus, they can both agree and apply God's Word kung meron silang pinagdadaanan na circumstance at makakapanalangin po sila sa ating Panginoon. Oo nga, may mga couples na hindi sila parehas mananampalataya. Masaya sila. Pero, ang pagkakaiba talaga ng ikaw ay mananampalataya kapag nagkaroon kayo ng problema, meron kayong Diyos na matatawagan at mahihingan ng tulong. Yung happiness na pagsasama ng isang hindi mananampalatayang couple, mababaw lang siya compare sa kung ikaw ay kasama mo ang Lord sa iyong relationship. So yun po yung una. We must have a personal relationship with Jesus. Ang susunod na principle ko na gusto ko po ibigay sa inyo, gusto ko magmadali dahil makakuha ng oras, ay follow God's design for marriage. Ano ba yung design ng Lord sa marriage? Sabi ko sa Genesis chapter 2, verse 24, therefore a man shall leave his father and mother and be joined with his wife, and they shall become one flesh. Kapag nag-asawa na ang babae at lalaki, merong fundamental shift sa iyong relationship sa iba. Yung mag-asawa, yung marriage relationship must have preeminence over the parental relationship. Pero Lord, pag ikaw shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Iiwan ng babae at lalaki ang kanilang mga magulang, sasama sa kanyang mapapag-asawa at sila ay nagiging isa. Mga napaka-devastating tawag doon. Ang hirap mangyari na kapag ang mag-asawa ay they fail to live and clean, it affects the one flesh aspect. Kapag hindi nagawa nila yung humiwalay at maging magkasama sila mag-asawa, naaapektuhan yung one flesh aspect. And kagaya namin na sabi sa inyo, one of the biggest challenges in marriage din sa natin ay yung extended family. Kadalasan, kaya hindi makahiwalay ang mag-asawa dahil nakasandal, walang trabaho. Nakasandal pa rin sa mga magulang na kumikita. Pero alam niyo ba, hindi ho kayo magiging masaya kapag kayo ay nakasuno sa inyong magulang. Kasi hindi po pwede maging dalawa yung reyna sa loob ng isang bahay. Tsak at tsak, kahit gano'n mabait ang biyanan mo, tsak at tsak, na magkakaroon kayo ng friction. Hindi ka makakadiskarte. Diba? Kapag kayo ay nakasunod sa magulang mo, hindi kayo makakadiskarte ng gusto nyo. Diba? Gusto mong hindi ka agad gumising. Hihiyak sa biyanan mo. Whenever you make decisions, kayo mag-asawa, consider nyo pa rin sila. So, nakita nyo po yung mangyayari. Kaya talagang, yun na yung sinabi ng Lord na pattern. Design. Dapat, pag nag-asawa na kayo, bubukod na kayo, hindi nga ako magluto Hindi pa po katulong magluto si Mrs. Hayaan mo siya. Kahit yung sinigang niya, itong lasang adobo, pagkakaan mo. Kahit na, hindi siya marunong mag-alaga ng anak niya, matututunan din yan.
Actually, pag bubukod kayo, matututunan nyo lahat. Wala naman nagsimula na alam na lahat, di ba? Lahat tayo nagsimula na wala pa tayong alam. So, ang importante, bukod kayo, mabuhay kayo bilang mag-asawa, pag-aralan nyo, usap kayo, matutunan ninyo na buuin yung plano ninyo sa inyong pamilya dahil hanggang hindi kayo aalis sa poder ng inyong magulang, malaki yung problema. Hindi lang nanay nyo, o biyanan nyo ang kalaban nyo, minsan hihibang pa nga eh. Kaya yun po isang punto na gusto ko may-add. This is not God's design for marriage na kayo ay hindi bumukod sa inyong mga magulang. To build a strong marriage, we must follow God's design, live, become one flesh. At matutong pagtiwala sa ating Diyos, kung ano man yung desisyon na inyong binuo, iyon ay tutulungan kayo ng Panginoon na iyon ay inyong ay sa katuparan. So, pangatlong punto po, principle na gusto ko i-share sa inyo. You must cultivate love in your relationship. Minsan po, kailangan i-nurture, kailangan i-develop yung pagmamahal sa mag-asawa. Kasi may mga lalaki, akala nila automatic na yun. Pinakasalan kita, ibig sabihin, mahal kita. Pero mga ganun lalaki, huwag mo na kasi itanong, mahal kita. Kasi pinakasalan na nga kita eh. Ibig sabihin, love na kita. Hindi ko. Kasi, yung mga babae, lagi silang nag-aantay na sasabihin sa kanya, I love you. Dahil nga yun yung kanina binanggit ko sa inyo, dahil sila mga babae is more on emotional, nag-aantay talaga sila ng affectionate love. So, dapat kino-cultivate, dapat kino-nurture yung love relationship ng isang mag-asawa. Marriage start to weaken when the wife was too busy nurturing the children and the husband too busy providing for the family, while forgetting to nurture their own relationship. Diba? Kapag nagsimula nang lumabas ang anak, si tatay niya nagkukumahog, trabaho kasi para may mai-provide sa kanyang pamilya. Nakakalimutan na! Nabigyan ng attention yung kanilang pagmamahalan ng pag-asawa, yung relationship, hindi na nga sa mga pagtabi. Napapabayaan yung kanilang pagmamahalan. Now, those who have neglected cultivating their affections were the ones devastated in emptiness. Ano ba yung emptiness? Kapag nagsilaki na yung mga anak ninyo, nagsipagpumot na, kayong dalawa na lang natira, hindi nyo na-cultivate, hindi nyo na-nurture yung inyong relationship, pagdating ng panahon na yun, ang laki ng adjustment. Kaya nga po, habang ngayon pa lang, pinapalaki nyo yung mga anak nyo, nag-start kayo ng inyong magsasama, cultivate nyo yan, kasabay, napalaguin nyo yung inyong magsasama. Yung romance, lambingan, tinatawag, should not cease with the ages. Kahit na nagkakaedad na kayo, naglalambingan pa rin kayo, nagkukulitan pa rin kayo. At alam niyo po, marami akong alam ng mga couples na kung kailan tumanda, sabihin nila, ayoko na, pagod na ako sa'yo. I am tired of you. Pero ang totoong reason po naman, they have not invested in their relationship. Yun po, cultivating your love also means understanding your spouse's love language and fulfilling it. Narinig nyo na raw po yun sabi ni kapatid ko yan, yung brother mo yan. Tinanong ko kasi siya, naituro na raw po dito yung patungkol sa love language na itinuro po ni Dr. Gary Chapman. Sabi niya, meron daw 5 love language ang tao. Bata hanggang maganda. Quality time, acts of service, physical touch. O yung quality time, ibig sabihin niya, nag-i-spend ka ng oras kasama siya. Yung acts of service, pinagluluto mo siya ng kanyang masarap na pagkain, inaasikaso mo siya sa kanyang mga pangangailangan. Yung physical touch, hinahag, laging pagbababa o akyat ng kotse, inaalalayan. Yan yung feel mo, mahal ka ng asawa mo pag ginagawa niya yan, yung mga bagay niya yan. Words of affirmation, yung laging,
sabihin mo, I love you, good night darling, I love you. Ako po kasi, ang aking pong love language, words of affirmation. Gusto ko lagi na sabihin niya sa akin, I love you. Pag hindi niya po naaalala sabihin, gagawin ko, Ling, maganda ba ako? Ling, love mo ba ako? Kasi gusto ko lagi na marinig mula sa kanya, kahit alam ko naman, wala na siyang magagawa kung sabihin, I love you. Ang ganda mo. Sabi niya pag tinanong ko, maganda ba ako? Pag hindi. Sabi niya, grabe. Hindi niya lang masabi, ewan. Ganun po. Ang aking pong love language is words of affirmation. At yung pang isa, yung giving gifts. Pero mga babae o lalaki, ang gusto nila, binibigyan sila ng regalo, bulaklak, chocolate, pag may mga events, may mga special occasion sa kanila, anniversary, monthsary, daysary, lahat na sari, binibigyan sa chocolate, sa bulaklak. Yun ang kanilang love language. Alam niyo na ba kung ano yung love language nyo? Nasabi niyo na ba? Kasi ang kayo iniisip, ano ang love language ng asawa? Ano nga ang love language? Pero sa kanya po, ang love language niya yung pag-aalaga. At saka, lagi niya sasabi, gusto ko maging proud ako. Maging proud ako sa ginagawa. Yun yung mga love language. Wala ko din sa lima lang. Quality time, acts of service, physical touch, words of affirmation, messages po, basahin niyo po yung libro na yan. Kasi nakakatulong po yan para matutunan natin yung love language. Bakit pa kailangan malaman yung love language? Kasi meron po pala tayong emotional tap. Na kung hindi yung napupunuan, yung inyong love language, hindi natutunan, empty yung emotional tank, kaya pakiramdam niya, hindi niya nararamdaman na mahal niya. Mahal siya ng kanya, kabiyak. Iba't iba kasi talaga yung pamamaraan ng pagsasabi, ng pag-express natin, ng pagmamahal natin. At pag hindi nyo po alam yung love language nyo, maaaring tumanda na kayo na tugod na kayo sa isa't isa kasi sinihintay nyo na malaman o malaman nyo o marinig yung pagmamahal ng inyong asawa. Kala ko, pinapadama mo na mahal mo na siya, pero naghahanap ka pa. Kasi iba pala yung love language. Luto ka ng luto. Pinapaganda mo mabuti yung bahay, inaayos mo. Pala ang love language lang niya, gusto niya na sabi mo, I love you, darling. Diba? Kaya dapat alam mo pa yung love language na ito. But of course, it is crucial to a strong marriage that spouses must exercise mutual selfless kind of love. Yung katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon Jesus na yun po yung sinasabi sa Corinthians chapter 13, 4-7. Sabi, love is patient, love is kind. Kapag yung asawa mo hindi naaalala yung anniversary nyo, ano alam? Huwag kang basta-basta magwawala o magkakabuo kasi malay mo ba, pagdating ng 20 years anniversary, maalala niya, ay, mga anniversary ka pala tayo nag-ganito. Be patient, mag-aagal sa pag-aagal. Be kind. Pag daw ang nakabasag ng plato, yung babaeng asawa. Hindi mabait ka. Huwag ka talaga mag-aagal. Nasaktan ka ba? Ito dapat, be kind. Yung love is kind. Don't blame her for it. Love is not envy and boastful. Minsan kasi, mas malakas kumita yung lalaki sa babae o yung isang babae o vice versa. Kapag ikaw yung malakas kumita, laging din yung asawa mo dahil maliitin niya. O huwag ka naman din maging mayabang dahil siya maliitin mo yung isa. Dapat daw po ay bawat isa ay nagre-rejoice sa mga pagpapalang tinatanggap na isa. You must not be rude, but always treat your spouse with compassion, consideration, and respect. Do not humiliate asawa mo. Isa kayo kasi nauulog pagka nagkakatampukan. Ipopost agad sa social media. Abay na napahiyan naman. Do not be rude. Huwag mong ipapahiya yung iyong asawa sa pamilya mo. Isa na pag
mag-away kayo, sasabihin mo na agad lahat yung mga kapagpaka ng asawa mo. Eh, nagbati na kayo. Yung nanay at tatay mo galit pa sa asawa mo dahil kasi sinusunod mo sa kayo. Dapat daw po, we must not be rude, we must not humiliate sa ating asawa. Huwag natin silang instead, we must lift them up. We must lift them up before our loved ones. Love is not easily angered and keeps no record of wrong. It doesn't hold grudges or dwell on past hearts. Tama mo naman yan eh. Diba? Di dapat na abutin ang paglubog ng araw yung inyong pagtatampuhan. Kailangan magpatawaran. Yun po yung mahalaga. We must lagi natin alalahanin eh, si Lord nga, eh, pinatawad ako yan. Si Lord nga, nag-ibatyaga sa akin eh, sa pagiging kong ganito. Ito ba kaya ang asawa ko, hindi ko pakitaan ng ganitong grace? We must forgive kung ano man yung mga nagawang kasalanan. May mga mag-asawa ko na kaya talaga nasisira yung pagsasama nila, eh, hindi marunong magpatawad. Yung past hearts, yung mga nagawang kasalanan, eh, patuloy pa rin inoongkat. Kapag ka na magkakaroon ng konting problema, nasabihin na kagad, di ba nga, ganito pa naman, ganyan, kapag ng mga, bukay pa sa paul ng mga kasalanan, naging kasalanan, inuungkat-ungkat pa. Dapat po, sa isang mag-asawa ay marunong magpatawad. Yun po yung napakalagang ingredient sa isang mag-asawa, sa pagsasama ng isang mag-asawa. Marunong sila magpatawad. Kasi pares kayo may weakness, pares naman kayo ng mga kahinaan, at pares kayong nagkakamali lagi. Kaya nga po, napakalaga na tayo ay magpatawad sa isa. And, sabi ko, love is not selfish. True love is never self-centered, but always considers other feelings and interests ahead of itself. Yun po yung pagmamahal na iniluot sa atin. Jesus. Not selfish. Selfless love. Hindi yung puro iniintindi natin kung paano ako mamahalin ng asawa ko. Kung paano ko papadamay yung mag-ibig niya. Hindi. Dapat, kung paano mo ibibigay yung the best para sa iyo. Ako niyo po, love is not selfish, not self-centered, at lagi i-consider natin yung nararamdaman at yung interest. At gusto ko po i-emphasize na mutual. Ano ba ibig sabihin mutual? Pares kayo. Mutual love sa isa't isa. Because it doesn't work well if only one spouse do the loving. So, isa lang yung lagi nagmamahal, isa lang yung lagi nagpaparaya, isa lang yung nagpapasensya, isa lang yung nagpapakita ng concern. Hindi po maganda dahil po kasi mapapagod din po yun. Lahat naman po ay mapapagod. Kaya nga po, kung gusto natin, maging matibay yung ating pagsasama, i-cultivate din po natin at i-nurture yung ating po relationship. Showing affection and love selflessly, huwag po tayong huwag po tayong maging selfish, huwag po tayong maging rude, huwag po tayong maging envious, huwag po tayong kundi tayo po ay maging patient and kind sa ating pagmamahal. At lastly po ay obey God's standard between the roles of husband and wife. In Ephesians chapter 5:22-29, sabi ko, for wives, this means submit to your husband as to the Lord. For husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of His body, the church. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Even so, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no man ever hates his own flesh, but nourishes and cherishes it as Christ does the church. Ano po, meron talagang standard na role na ibinigay ang ating Lord sa isang mag-asawa. At yun ay
una, yung babae dapat magpasakop sa kanyang asawa. At yun namang lalaki ay dapat na mahalin niya yung kanyang asawa. Katulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesus sa Iglesia. Yun po yung standard role na binigay sa atin. Kaya nga po, yung passage po na binasa ko, in-encourage po man na tayong mga babae ay magpasakop sa ating asawa as to the Lord kung paano ang Iglesia ay napapasakop sa ating Panginoong Kristo. Kaya, importante na rin yung Kristyano ay pareho rin. Pag ikaw ay mananampalataya, alam mo na kung paano yung pattern na dahil tayo bilang mga church, hindi nagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Ito din yung pattern na gagawin natin na tayo magpapasakop sa ating mga asawa. Kasi yun yung standard na role na binigay ng ating Lord. Ang mga husband, pinakailangan nilang mapunuan yung kanilang asawa. Meron mga lalaki, they are weak sa kanilang leadership. Paano nga ba yun? Pagka yung mga lalaki, hindi siya strong na leader. Tapos naman ang babae, nagkataon, ang character niya malakman. Strong ang character niya. Hindi na ba pala ng lalaki yung kanyang responsibilidad na dapat siya yung leader? Kasi nasa kapagod siya ng babae. Ano gagawin natin sa ganun? Tayo rin na nagpalataya, alam natin yung talagang standard na role. Kaya ikaw na babae, support mo yung asawa mo dahil with yung kanyang leadership, tulungan mo siya kung paano siya mag-stand as a leader. Help him, bigyan mo siya ng magkakataon at na chance na siya yung mag-desisyon, na siya yung mag-isip kung paano, at ikaw ay nakasupport para siya ay matuto maging leader. Magkakasalin ang kanyang role as a leader. Ang isang husband daw po, they are called to lead their wives in a Christ-like manner. Sila yung mag-provide ng spiritual leadership and protection. He should love his wife na katulad ng pagmamahal ng Panginoon Jesus, demonstrating selfless sacrifice. He sees to it that her wife's faith is growing strong by strengthening her in her faith walk. Tutulungan mo siya. May nakailangan, araw-araw, ito-cover mo siya at ang inyong mga anak sa prayer at turuan niyo sila patungkol sa godliness. Husbands are called to selflessly love their wives as their own bodies. He is to nourish and he is to cherish. Ang ibig sabihin po niyan, ang lalaki, dapat tulungan nila yung asawa nila na ma-reach ng kanilang asawa yung kanilang full potential. Kung meron silang gift, nilihan mo siya na magamit na exercise na yung kanyang gift, na-develop yung kanyang gift. Ganun mo siya supportahan dahil role mo yun na yung asawa ay magabayan dahil ikaw nga yung leader, ikaw magabayan yung asawa mo na siya ay magamit din ang Panginoon. And he is to cherish. The husband is to give tender love and affection to his wife because he really needs it. Alam ko po na kapag ang mga husband ay naging mas mapagmahal, nag-nurture at nag-cherish ng kanilang asawa, their marriage will be strengthened because yung mga wives will naturally respond with love, respect, and submission. Kasi sabi ko, parang isa lang yung utos sa babae. Sabi, magpasakubit na. Tapos sa lalaki, mamahalin niya, magsasakripisyo siya, mahalin niya yung asawa niya, tulad na pagmamahalin ng Kristo. Para mas mabigat niya ang responsibilidad na lalaki. Pero alam niyo, kapag ginawa ng lalaki yun, yung responsibilidad niya, itong babae, it will naturally return. Mamahalin niya rin at i-respeto niya talaga yung asawa niya. Kabaliktaran, na kung hindi tumitindig sa tama niyang posisyon o role ang lalaki, na makinig sa babae kung paano magpasakot sa isang lalaki, hindi niya talaga nagagampanan yung leadership role. Ay, yun na nasabi ko sa inyo, may mga babae strong and leadership. Kaya may mga sasabihin lang, yung asawa mo ayaw magpasakot. Paano nga kasi hindi mo na love your wife, at ikaw ay panan mo yung inyong tungkulin bilang isang leader, and naturally, yung asawa mo ay mamahalin ka, irarespeto ka, at magpapasalapit sa iyo katulad ng nanay. Maliwanag mo ba? Ipapasalo ko na po kami sa yung aking na-sponsor. Sabi po sa salita ng Panginoon,
purihin natin ang tataas-taasan. Pagsalamat po ako sa Panginoon sa privilege, pagkakilipay po at pinagawa po sa amin yung kasama. Mas President, thank you po. At pumubuo po ng leadership ng CBF na malaking karangalan po ng aming mga pamilya na maging speaker sa inyo, na magbahagi ng mga kaalaman kung paano tayo makapamumuhay ng ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Alam ko po na maraming mga katapal na tayong nalaman, na pag-aralan, patungkol po sa tinatawag natin love, worship, and marriage. Pero papulit-ulit lang po yung kaaralan na yan, kasabihin natin walang bago, yan din po ang naturo, yan din po din ang mga pangyayaring mga. Pero isang bagay lang po ang ating natutunan, wala pong pangyayaring nagawin sa buhay ng isang tao na nagkatamdaman. Lahat ay tinakda, merong layunin, merong nais sa katubaran ang Panginoon sa lahat ng pangyayaring ating nakatamdaman. Tulad po ng ating nangyayari sa ngayon, hindi po aksidente na narito kami, kundi meron pong itinakda ang Panginoon. Nung tinatanong nga po sa Lord, Lord, atong nais mong ipahayag na mensahe sa mga kapatira sa CBN. Matagal na po nag-i-exist yung church nito. At po, napakarami ng katuruan, nakagab. So, ano yung bago? Ano yung gusto mo na may parating? So, yan po yung ating ang Panginoon na magbabahagi kung ano ang ating matatanggap na katotohanan para po sa ikalalabas ng ating pananampalataya at paano tayo magiging nakakumpay sa pang-araw-araw natin buhay. So, meron na lang po na 15 minutes para magsalita. Hindi ko natin ang mga lang po. Nais ko pong i-share sa inyo yung binabanggit sa 1 John chapter 2, 12 to 13. Sabi ko gano'n, I write to you, my children, because your sins are forgiven for the sake of Christ. I write to you, Father, because you know Him who has existed from the beginning. I write to you, young people, because you have defeated the evil one. Ito po yung pinaparating ng Apostol John sa mga ama at sa mga kabataan. Sabi naman po sa 1 Peter chapter 3 verse 1, in the same way, you wives must submit yourself to your husband, your beauty should receive of your true inner self, the ageless beauty of the gentle and quiet spirit, which is the greatest value in God's sight. Yun po yung nais parating. Yung tema po ng message ng Panginoon ay pinamagandang tulong. And I, my brother's keeper. Ako ba yung tagapangalaga ng aking kapatid? Yung parang tayo mo, pastor, ng tema, love, worship, marriage. Kaya nga tinatanong ko ngayon ay mga kapatid, ano ba ang programa ninyo dito? Bakit meron ganitong programa? Meron bang tinatawag na couples ministry? Bakit tayo sa pair? Ang lalo yata ng tema, pastor. And I, my brother's keeper. So, yan po yung ating pag-uusapan. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang isang lalaki at babae ay pumasok sa tinatawag natin pag-aasawa, meron pong pangarap, siya natuto pa rin, binanggit ang bunga niya ni Sister Chief, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, your death grows part. So, yun po yung lagi. Ano po yan? Tawag natin, paulit-ulit na lang yan. Bago pumasok sa dami ng aming ikinasal, lagi pang tinatanong, pwede ba kayo matras sa inyong pagsasama sa pagkain ng pag-aasawa? Hindi ko kayo dinidiscourage. Pero pag pumasok kayo sa tinatawag natin pag-aasawa, hindi lang padali yun. Hindi better process yan. Sabi nga sa kanila. Hindi puro rumangka. Hindi puro kagandaan. Makakaranas sa inyo na takot-takot sa pagsubok. For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. Walang string attachment. Hindi yung pwede mamahalin ng kita hanggang gusto mo. Hindi yun. Lahat ay meron tinatawag natin patulungan. Tama yung sinabi mo sa salita ng Panginoon, what you sow is what you give. Kung ano yung ikinanin mo, siya mo tatanggapin. Meron mong binabanggit, sabi ko gano'n,
marriage is more than your love for each other. Ito po ay mayroong higher dignity and power, for it is God's holy ordinance. Yung marriage po, hindi lang po kagustuhan ng dalawa ng nagmamahalan. Ito po ay agreement, ito po ay covenant na papasok na sa isang sistema na wala nang lalabasan. Pag lumabas ka, ginulo mo yung buhay mo. Yung po yung sinasabi. Kaya nga po, in your love, you see only the heaven of your own happiness. But in marriage, you are placed at the post of responsibility toward the world and mankind. Meron po rin binabanggit, your love is your own private possession, but marriage is more than something personal. It is a status, your office, that joins you together in the sight of God. So, opisina, responsibilidad, meron kayong isa sa katuparan. Meron pong tinatanong, ito po ay nasusustain sa tinatawag nating marriage. Hindi ko po tatalagay kung gagawin namin ng malaking mga pamamaraan. Una po, communication, respect, trust, compromise, forgiveness, time, shared intent, conflict, resolution. Ano naman po yung tinatawag natin? Love, sustain, care, patient, and sacrifice. So, ayun po yung tinatawag natin ng compromise, ang tinatawag na marriage. So, tulad po ng aking binanggit na ang pag-aasawa, sabi na, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. So, matapos pong alaman ng isang lalaki na labing-3 yung kanyang asawa, sabi ng lalaki doon sa babae, iiwanan na kita. Hindi pa lang kita mahal. So, after ng 13 years ng kahirapang dinanas ng babae, doon lang napagtanto ng lalaki na hindi niya pala mahal yung babae. So, ano po essence ng lalo? After that kasi, ginamit ng babae, ng lalaki ay love. Hindi na pala kita mahal. Pagkatapos ng 13 anak, na ibinigay niya doon sa bahay. Meron pong kaya lang pa na nagagawa yan ay para magkakaroon tayo ng twisting na mapuprotek sa separate na. Okay po. Napagkaisahan po ng isang pamilya na sila po ay mangisda. Okay. At sa kanilang pangingisda, meron pong nakahuli sila ng isang napakalaking isda. Nung nahuli yung isda, sabi ng anak, "Tay, ang daming isda na nahuli mo." Sabi naman ng nanay, "Wow, meron na tayong panangalian." Pero inalis na ang mga ng tatay yung isda sa kawin, sabi niya namin ulit, tubig. Nagtaka yung dalawa. Siguro gusto yung tatay ng mas malaking isda. So, ito na naman po, pinahihila na naman ng tatay yung kanyang kamay. At meron na naman nahuli isda. Mas malaki sa unang na kanyang nahuli. So, tuwan-tuwa na naman yung anak. Wow! Sabi niya, "Daddy, meron na tayong panangalian, meron pa tayong pamahunan." Tuwan-tuwa din yung nanay. Sabi ng nanay, "Gawin mo talaga, darling." Pero ang ginawa rin ng tatay, inalis yung isda doon sa kawin at inanapon niya sa puti. Ito, pinagagawa rin ng So, pag-uli, nakahuli yung tatay ng maliit na isda. Anong nakahuli yung maliit na isda? Tuwang-tuwa yung tatay. Sabi ng tatay, "Meron na tayong pananghalian." Nagtaka yung makina. Sabi niya, "Tay, bakit gano'n? Nakahuli tayo ng maliit na malaking isda, pinapon mo, pero nung makahuli ka ng maliit na isda, iniipon mo." Sabi niya, "Bakit po?" Sabi niya, "Kasi anak, maliit lang yung aking kawali." Hindi gusto ng tatay yung malaking isda. Ang gusto ng tatay ay maliit na isda. Dahil, kung makahuli sila ng malaking isda, maliit lang yung kanilang kawali. Ano nila pagkakasyahin yung isda doon
doon sa kalaki, sa maliit na kawali. Ano ba yung ibig sabihin niyan? Ano po? Sabi po naman sa Proverbs 23:7, no? Meron po binabanggit ng Panginoon, what a man thinks is what he really is. As a man think of himself, so he is he. Kayo bilang isang mananampalataya ng Panginoon, ano ba siya isip niyo? Ano vision niyo? Maliit ba yung kawain ninyo para paglagyan ng tinatawag nating malaking isda? O kailangan namin maliit na isda para doon sa inyong maliit na kawain? Alam niyo po, maraming problema sa isang pamilya at poverty. Ano ba yung sabihin poverty? Maraming mga tao, gusto nilang sumagana, gusto nilang yumaman. Walang pamilya na gusto maghirap. Pero ang pamilya, nangangarap na sila ay yumaman. Pero dahil sa maliit yung kanilang tinatawag na kawali, hindi nila mapagkasya yung tinatawag na malaking isda. Ayan, malaking isda. Hindi yung promises ng God sa bawat isa sa atin. Nais ang Panginoon tayo sumagana. Nais ang Panginoon tayo ay magkaroon ng karamihang buhay. Pero yung pag-iisip mo, laman ng isip mo, hindi natin kaya yan. Kaya hindi mo magawa, yung pangako ng Panginoon, hindi mo maranasan, yung sinasabi ng Panginoon na kasaganaan. It is because maliit ang iyong kawali, maliit yung iyong pananampalataya. O naniniwala ka that God will provide, pero ang problema, sa liit ang iyong paniniwala, hindi mo mag-grasp. Kaya nga sinasabi ko gano'n, hindi naman kahirapan ang problema. Sabi gano'n, poverty is not a problem. It is a result. Most people are poor because no one knows who they are. Ngayon, tanong ko, kilala niyo po ba kayo? Kilala niyo po ba sa sarili niyo? Kilala natin ang Diyos. Sino po siya? God provides. Di ba? Pero ang tanong, bakit ganyan ang kalagayan ng buhay mo? Alam mo, God will provide. God provide. Sabi nga ng salita ng Panginoon, I wish above all this that thou may prosper and in health as thy soul prosper. Pero bakit hindi natin maranasan? Because maliit ang iyong kawali. Ano yung maliit na kawali? Maliit ang iyong maniniwala sa mga promises ng Panginoon. Diyan po nagkakaroon ng problema ang isang pamilya. Problema na dahil gusto ng Panginoon ibuhos yung pagpapala, hindi mo matanggap dahil maliit ang iyong paniniwala. Nakatingin ka lang doon sa realidad ng buhay. Ano ang realidad ng buhay? Magsisisi. Pero sinabi ng Panginoon, ang pinagpapala niya, ayaw lubos na nagtitiwala na siya ang tumutugon, nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. So, meron pa rin pong kanina, kinuwento nga ni Kate, yung pong dalawang Kate, o yung tinatawag na kalalagayan ng mag-asawa. Yung lalaki mo ng Kate, yung babae mo ng Emo, piling. Okay. Meron po mag-asawa na natutulog na magkakalikod. So, sabi nung iba alam ko na iniisip ng lalaking ito. Para ka pang iwalayan nito. Siguro iniisip niya kung paano siya makikipag-usap, paano siya makakapag-usap yung kanyang kulasisi. Kaya hindi niya ako pinakausap. Yun yung nasa isip ng babae. Ang nasa isip naman ng lalaki, diba? Paano kaya na bibigyan si Mrs. ng isang napakagandang regalo? Gusto ibigay ng ibang na pangkir. Hindi ang magpapantis na nabibigyan siya. So, magkaiba na tayo isip. Yung iniisip ng babae, diba? Yung iniisip ng lalaki, paano niya nabibigyan ng isang napakagandang regalo kanyang nakasawa? Ang iisipin ko po kaya yung mga babae. Pumunta ako ng department store, pumunta ka ng lady. Meron ba kayong ano ba tayo sa business sa Kelly? Kasi bibili ko ako ng panigalo sa business ko na. So, yun yung pinag-iisip ng lalaki. So, ito po nagkakaroon na tinatawag natin problema. Kaya nga po, sabi na ng salita ng Panginoon, if you change the way you look at things you look change. Philippians chapter 4, verse 8, dapat maging naman ng iyong isip bagay na karapat-dapat, kapuri-puri,
Kalugod-lugod kasi siya. Maramang, oo, matuwid, malinis, kaya ibig-ibig kadalagan. Bagis ko. Pero bakit tayo iisip? Nagkakaroon ng problema sa pamilya, sa pagsasama, pagmuntay ba kayo iniisip? Kaya nga, nagbigay ang solusyon ng Panginoon. Ito dapat na maging laman ng inyong isip. Bakit na mapuli-puli? Kalugod-lugod, kasi siya, tatagtagda. Totoo! Kung ikaw naman ang isip mo, sa palagay mo kung magkakaroon ng problema sa pagsasama nito. So, hindi mo. So, yun. Akala ko sa Canada na parang Canadian. Gusto mo mag-ever. Siyempre naman. Sa Canada, maraming Canadian. Ikaw na dyan. Ikaw na dyan. Ikaw na dyan. Eh, yung pong content, akala ko din, ang mga paniki ay andon lang sa mga yuling makikita. Marami po yan sa lahat. Marami din sa church. Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako mag-pray? Bakit ako mag-iinis? Bakit ako maglalaba? Bakit ako na lang magluluto? So nakikita niyo po, akala natin yung paniki ay nasa yung din. Bakit ako mag-pray? Bakit ako masusongin? Bakit ako matuturo? Tatahan na natin ganyan. Bakit ako magpapasako? Kaya na, marami ang mga paniki. Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Bakit ako? Di ba ba? Dahilan na nagiging dahilan kung bakit marami sa atin nagkakaproblema sa buhay. Everyone wants to succeed, but you are willing to put in the work required. Maraming gusto makikita ng tagumpay. Pagsasama ng mag-asawa, maraming gusto magtagumpay. Pero ang tanong, sino gagawa? Hindi po ba? Yun ang problema. So, meron pa rin yung kwento. Sabi nung anak, si tatay ang dahilan, bakit ako nagkakagalito eh? Sila na mama ang dahilan, bakit nasira ang buhay ko? Salamat po, akala ko, Commerce Ministry lang. Salamat, maraming mga tawag dito, young ones dito, young people. So, eto, sabi ng anak, si tatay ang dahilan, bakit ako nagkaganito? Sila ni mama ang dahilan, kung bakit nasira ang buhay ko. Sinay naman, si tatay ninyo, dahilan, bakit nasira ang buhay ko. Sabi naman naman, ang pamilya ko ang dahilan, kung bakit nagkakaganito ako. Bakit ang miserable ang buhay ko? Tuwang-tuwa si Satanas. Sabi na, yes! Nasira ko yung pamilya. Sabi na lang, kaya ako na-absent kasi si tatay eh. Kaya ako tumayo kasi si nanay eh. Sabi naman ni tatay, kaya ako nang magsimba kasi sila ang dahilan. Paalak-pakal ang murigasyon ni Satanas. Nagtagumpay tayo. Diba? Bakit po? Eh, hindi na nakikita eh. Yung small unit ng society, ang pilit na binawasak ng Satanas. Ano po yung small unit ng society? Kami. Kaya nga po dito, binabanggit nga, sabi nga ng people are dying of what they are eating. Talking about God. But God is telling you, more people are dying because of what's eating them. Saan yung ginukulang yung panahon? Pamilya, asawa, anak? Saan yung gugulang yung panahon? Saan yung inukulang yung oras? Sa makukulang bagay? Tuwang-tuwa si Satanas dyan. Saan yung inuubos ang inyong sandali, ang inyong pagsasama? Sa walang katuturan, tuwang-tuwa si Satanas dyan. Sabi nila, nagtagbay tayo. Pero hindi natin nakikita sila ang dahilan kung bakit maraming wasak ng pamilya. Sabi nga po, you create everything that happens to you. Kayo ang gumagawa, kayo ang lumilika kung ano
gusto niyong mangyari sa buhay ninyo. Hindi mo pwedeng sabihin niya, si pastor ang dahilan kung bakit ganito nagsasabi ang buhay ko. Si tatay ang dahilan. Si anak ang dahilan. Si inay ang dahilan. You create everything that happens to you. Kaya huwag mong sisihin. Kung miserable ang buhay mo, huwag mong sisihin yung ibang tao. Ikaw ang gumawa niya. What you sow is what you reap. Tama ka rin. Kung nagpunlakan ng maganda, maganda ang inyo. Kung nagpunlakan ng pag-ibig, pag-ibig ang mahanin mo. Kung nagpunlakan ng kasamaan sa puso mo, yun din. Wala nang masasabi. Kung ano man ang nararanasan ninyo sa pamilya na yun, are you aware that your family is under attack? Sabi ng anak, kaya ako nalulong dahil sa kanila. Kaya nasira ang aming pagsasama dahil ng babae si tatay. Kaya nasira ang aming pamilya. It is because walang pakialam ang aming mga magulang. Evil. Your house is under attack. Your marriage is under attack. Your family is under attack. Sino ang atake? Si Satanas. Ano ginagawa mo? Yan po problema na yun, mga kapatid. Kung bakit nagkakareto-keto ang buhay ng mga Kristiyano, because hindi nyo alam, your family is under attack. Akala nyo kayo hindi nagkakaaway-away. Pero hindi nyo alam kung sino tunay ninyo kaaway. Hindi nyo alam kung sino ang tunay ninyong kalaban. Ito sila. Kaya natuwa ang progression mo si Tanay. Pag nakita ko wasak at nakakatalo-talo ang pamilya, turo niya na ikaw ang dahilan. Turo ni nanay ikaw ang dahilan. Turo ni tatay ikaw ang dahilan. People, your house is under attack. Anong ginagawa ninyo? So ano po yung sa Genesis chapter 4, verse 9? Tinanong ni Lord si Cain. Sabi ni Lord kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Si Abel. Sa kulapyan na sa ko, ano pa kayo mo? Am I my brother's keeper? Sa kulapyan na ako, ano pa kayo mo sa kanya? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako mga alaga? Bakit ako ang dapat magbantay sa aming pamilya? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? So, tatanungin kayo ng Panginoon. Di ba? Tatay, nasaan mo yung pamilya? Lord, ako yung provider. Kailangan ko magtrabaho para mag-provide ko sa aming pamilya. Am I yung promise keeper? Ako ba yung dapat mangalaga sa aking pamilya? At ano naman yung ni Lord yung Nay? Nay, nasa yung mga anak mo? Ba't ako? Ba't ako? Kailangan ko ayusin yung mga pangangailangan namin mga anak. Dapat ayusin kung ano yung mga pangangailangan ng aking pamilya. Ba't ako? Sabi naman ng Panginoon sa mga anak, nasaan ang inyong tahanan? Nasaan ang inyong pamilya? Ba't ako? Kailangan ko unahin ang sarili ko. Nasaan ko yung pamilya? Tayo, yung brother niyo. Masarap po pakinggan na portion ng marriage. Masarap pakinggan pagdating sa love. Ang dalang pakinggan pag sinatawag natin, yung tinatawag natin pag sa romantic na pagsasama during this time, period of this year. Pero, binibigyan ba natin yung pagpamusin? Binibigyan ba natin yung pagpapalaga? Ikaw bilang ama, naglalagay ka ba ng mental protection sa iyong pamilya because your family is under attack? Ano ginagawa mo? Ikaw bilang ina, nagbibigay ka ba ng tinatawag natin gabay upang ang pamilya mo hindi mawasak ng kaaway? At ikaw bilang anak, are you providing
yung tinatawag namin tulong, support, upang makita na kayo ay maging malakapay ng pamilya. Hindi mo pwedeng isisi sa kapitbahay mo. Ang kapitbahay mo ay dahilan kung bakit ganito miserable ang buhay namin sa pamilya namin. Hindi mo pwedeng isisi sa pusa ninyo. Hindi mo pwedeng isisi sa kung sino man kung ano ang kalalagayan nyo. Because you know, she's under attack by the devil. At hindi tumitigil sa tanas. Alam niyo po sa 40 years, mahigit sa 40 years ko na paglilingkod sa Panginoon, nakita ko ang napakatinding miserable buhay na dinadanas ng isang pamilya. Bawal siya turuan. Kita kaibigan, sinabi ang dahilan, yung mga anong dahilan, kung bakit sila namin magsasama, kung bakit nawasak. Sabi ko sa alam, gusto ko kayong pagsasakutin. Turuan kayo ng turuan. Hindi niyo tinuturo, si Satanas ang dahilan kung bakit sila ang pamilya namin. Ang nagpapakinggan, pag tinatawag na usap natin, o pinag-aaralan natin, love, courtship, marriage. What's the sense? Ang pinatawag natin, love, courtship, and marriage, kung ang family natin yung wasak. Ano na? Am I my brother's keeper? Ano yung masasabi niyo? Am I my brother's keeper? Wala lang. Mas concern ako sa sarili ko. Mas concern ako kung ano yung i-dibuwa ko sa Shopee. Mas concern ako kung ano yung luto ko sa Lazada. Mas concern ako kung paano ko maglalala ko sa buhay ko. Makitingnan nyo nga po yung inyong katabi. Makitingnan po yung inyong katabi. Huwag po kayo tabi sa akin sa inyong katabi. Sabihin ko. Sabihin ko po sa inyong katabi. Salamat sa Diyos. Salamat nga po ng bangkay. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi kita kamukha. Salamat po sa Diyos. Hindi tayo magkakamukha. Mga kapatid. So, yun po. So, dahil po na sinabi ko na the greatest battle a man should overcome is to overcome himself. Alam niyo po si Satanas. Ayaw na sa akin yan eh. Wala na nagagawa si Satanas. Pero ang pinagtataka ko, bakit sinasatanas? Sinatanan ko sa akin. Because umiklay yun eh. Pinamayintulutan mo si Satanas ang mag-rule sa pagsasama ninyo, sa marriage ninyo, sa family ninyo, sa house ninyo. Ay na-build an altar wherein in your house, wherein Jesus Christ is Lord over all. Sinasabi lang namin yun pag nandito tayo sa church. Pag uwi ng bahay, balik na naman ulit tayo sa church. Sabi nila sa akin, natatanong ko yung ibang mga kapatid, sabi nila, Pastor, bakit Jack ang pangalan mo? Hindi naman Jack ang pangalan mo kung hindi ko. Sabi mo isang kapatid, kasi kaya Jack ang pangalan niya, binobol Jack na yung mga Kristiyano pasaway. Sigurado naman, wala namang Kristiyano pasaway dito. Marami ko sa Panginoon, binigyan po ang bayan ni Pastor Bebe na maging speaker sa inyo. Bakit? I hate Christian na walang ginagawa. Yung tinatawag natin isagnan ng buhay. Bakit po? Ang pinaka-lousy na Kristiyano ay yung isang Kristiyano na matapos tagapin ng Panginoon Yesong Kristo, naghihintay na lang na siya'y pumunta ng langit. Kasi lousy Kristiyano. Tandaan mo kay Labanan. Nung tinanggap mo si Kristo, bilang Panginoon mo sa sarili talunan, mag-firma ka ng death sentence sa buhay mo na Satanas. Tandaan mo yan. Hindi ka titigilan ni Satanas, hindi ka tabantanan. Kasi meron ko sa impyerno. Kailangan niya ng maraming congregasyon doon. Pero if you are true and faithful sa Panginoon, no weapon formed against you shall prosper. Your righteousness ay nasa ating Panginoon. Kaya kahit anong gawin ni Satanas, binawas ang pamilya ninyo, stand by faith. Sabihin mo, ako yung tagapangalaga, ako yung nilagay ng Panginoon. Akala po natin ang pastoral ministry, ay doon na sa tinatawag namin church. Every husband, every wife, every children, pastor kayo. Hindi
Hindi lang po ako pastor. Lahat tayo ay pastor. Sapagkat pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na isang napakalaking responsibilidad na hindi natin ibigay kay Satanas yung ating pamilya. Kaya ito ay pastor. Hindi lang po sinasabi na nasa pastoral ministry. So, ayun lang. Sapagkat ang araw nito ay pinagagawa sa atin na sa Matthew 24, verse 4 to 5, meron po pinagagawa. Sabi nga nun, sino ba yung tapat at mabuting alipin? Sabi ng Panginoon, yung tapat at mabuting alipin ay yung alipin na nagbibigay ng kanyang karampatang pagkain sa kapwa niya alipin. Lahat po tayo yung mga alipin na nagbibigay ng karampatang pagkain sa kapwa natin alipin. Kung ikaw ay head of the family, ikaw ay meron ng karampatang tungkulin na magbigay ng pagkain sa kapwa ng alipin. Yun po sabi ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kaya nabinin ko, itang pag-alala lang po sa bawat isa sa atin. Tayo yung gumagawa, ayaw yung lumilikha kung ano yung gusto natin sa Panginoon. Lagi po kung binabanggit ko yan sa mga kapatiran, walang aksidente na lang sa buhay ng isang tao na nagkakaroon. Lahat ay itinakda in order ng Panginoon ayon sa kanyang magandang gagawin. So, ang pag-ibig po ng Panginoon ay sumating lahat at maraming salamat. God be the glory. Tapos po ang aming pasasalamat, tunay po Panginoon, ikaw ay Diyos na walang katulad. Nagkakalang po kami Panginoon sapagkat hindi lang po sa araw na ito namin pinagdiriwang ang iyong pag-ibig na pinagalaw sa amin. Pag-ibig mo na dalisay, pag-ibig mo Panginoon na sarili, pag-ibig mo Panginoon na dakila. Maraming po salamat sapagkat ang sandaling ito ay paalala sa amin Panginoon kung gaano mo Panginoon ipinagalaw sa amin ang iyong pagmamahal through your Son Jesus Christ our Lord. Maraming po salamat naman sapagkat ginilaraw mo po ngayong araw nito Panginoon na kami bilang mga mananampalataya, lagi kami Panginoon magbantay. Lagi po kami, Panginoon, maging mga maganda, Panginoon. Sapagkat ang kaaway ay umaali-alitin, Panginoon. Nais wasakin, nais sirain, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming pagsasama, ang aming mga anak, ang aming tahanan, ang aming pong iglesia, Panginoon. Nagagalak po kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Lord, isinusunod po namin ang buong baluti ng Diyos from the top of our head and to the sole of our feet. Please, Ikaw po, Panginoon, ang aming tagapagtanggol. Ikaw po, Panginoon, ang aming Panginoong manunubos. Ikaw po, O Diyos, ang aming katagumpayan. At inalalagay ko rin po, Panginoon, ang covering, the blood of Jesus, Panginoon, that no weapon formed against us shall prosper. Titindig po kami, Panginoon, sa tindig ng labanan ng pananampalataya. At ipapahayag namin, Panginoon, we are victorious through your Son, Jesus Christ. And through the power of the Holy Spirit, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, dadaan sa apoy ng kaligtasan, sa apoy ng pananampalataya, at ipapahayag namin, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ni Jesus, aming pong ipinagpapasakot, ang aming pong pag-aasawa, ang aming pamilya, Panginoon, ang aming mga anak, ang bumubuo po ng kongregasyon ng City at Lord God, Pastor Vivian, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay bibigay ng karangalan at kadalwaghatian sa buhay po na aming tinanggap para po sa iyong kasiyahan. Muli, Ama, walang katulad ng iyong patingan, pinupuri ka namin, Diyos na ito ang papuri sa iyo po, pagsamba, ito po ang aming dalangin, sa ngalan ni Jesus na ito. Alam pa po, para kayo.